Handa makipagtulungan sa Interpol ang gobyerno ng Pilipinas kasunod ng paglabas ng Office of the Prosecutor ng ICC ng mga pangalan ng mga co-perpetrator umano sa gera kontra droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Itinanggi naman ng ilan sa mga pinangalanan ang mga alegasyon laban sa kanila. Saksi si Sandra Aguinaldo. 8 kasabwat umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang tinukoy ng International Criminal Court o ICC kaugnay ng kanyang giyera kontra droga. Sina Senador Bato de la Rosa, dating acting PNP Chief Vicente Danao, ang namayapa ng dating PNP Chief na si Camilo Cascolan, dating PNP Chief Oscar Albayalde, Senador Bongo, dating NBI Director Dante Guieran, dating PIDEA Chief Isidro La Peña at dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Kabilang sa aligasyon ay ang pagpapatupad umano ng tinatawag na common plan o plano para i-neutralize ang hinihinalang kriminal sa pamamagitan ng karahasan tulad ng murder mula 2011 hanggang 2019. Sa kaso ni Go, nagsimula raw ito nung personal aid at special assistant pa siya ni nooy Mayor Rodrigo Duterte hanggang itinalaga siyang special assistant to the President. Mariin itong itinanggi ni Go at tinawag ang aligasyon na walang basihan, one-sided at hindi patas. Walaan niyang kaugnayan ang mga bintang sa kanyang mga naging papel at responsibilidad bilang Special Assistant to the President at Executive Assistant ng alkalde noon ng Davao City. Dagdag pa ni Go, walang iligal na inuutos sa kanya si dating Pangulong Duterte at hindi rin naman aniya siya susunod sa anumang iligal na utos mula kanino man. Iginiit din sa press release ni Go na ang kanyang mga responsibilidad noon ay administrative at clerical lang at hindi konektado sa police o operational matters. Sa sesyon ng Senado nitong Miyerkules, nakita pang dumalo si Go. Pero si Senador De La Rosa, mula Nobyembre pa hindi pumapasok sa Senado simula ng umugong na may arrest warrant na ang ICC laban sa kanya. Sa dokumento ng ICC, isinangkot siya ng mga prosecutor sa kaso mula rin noong alkalde pa, si Duterte. Siya naman ang nakaupong hepe ng Davao City Police noon at kalaunay naging PNP Chief. Wala pang tugon si De La Rosa sa pagpapangalan sa kanya ng ICC pero nabanggit niya noong handa siyang humarap sa anumang kaso pero sa isang korte lang sa Pilipinas. Ayon sa ilang senador, hindi pwedeng arestuhin ang sinumang senador sa loob ng Senado habang nakasesyon. I would stand by what sinabi ni Senate President Tito Soto noon na by tradition, while the Senate is in session, walang miyembro ang inaaresto sa loob. Pero kung nasa labas ng Senado, maaari bang mangyari ang ginawa noon kay dating Pangulong Duterte? I believe in the previous arrest, nagkaroon kasi ng sense na na-exhaust yung remedies dito. I mean, similar principles should apply, pero kung paano aasta ang Senado in these two cases, dahil sa mga miyembro namin sila. Naniniwala naman si Senate President Pro Tempore Ping Lacson na dapat idaan sa local court ang anumang arrest warrant galing sa ICC o kahit anong foreign court. Pwede niyang talakayin ng Senado sa Miyerkules ang mga posibleng hakbang sa issue at pag-aaralan din ng mga abogado ng Senado ang dapat gawin. Ang isa pang pinangalan ng co-perpetrator na si dating Justice Secretary Aguirre, pinabulaan ng kasabwat siya sa extrajudicial killings. Dinawit lang daw siya ng prosecution panel ng ICC para bigyan ng kredibilidad ang sinasabi nitong common plan. I've never engaged in any extrajudicial killing. Hindi ko sinuportahan yan. Kung meron man, hindi ko nga alam yan eh. As a matter of fact, during my time as Secretary of Justice, they made a big fuss about the killings of Kian de los Santos, Carlos Arnaiz, and Culot de Guzman. I was instrumental in bringing all the parents and relatives of these three to Malacanang, Bahay Pangarap. And because of this, they were able to meet with the President. And after that meeting, charges were filed against this policeman and trials were conducted and they were all convicted. Sa isang Facebook post,
Sinabi ng asawa ng namayapang si Cascolan na sana'y nabubuhay pa ang kanyang asawa para ipaliwanag ang Oplan Tokhang at double barrel. Sinusubukan pa naming makuna ng pahayag ang iba pang pinangalan ng co-perpetrator pero wala pa silang tugon sa ngayon. Pero kahit ipinalabas ng ICC ang pangalan ng mga co-perpetrators, hindi raw ito nangangahulugang may lalabas ng warrant of arrest laban sa kanila. Ang ICC sa ngayon ay hindi naman sinisilip o hindi nila kakasuhan yung lahat ng involved. Meron silang prosecutorial strategy kung saan yung pinaka-responsable ang kanilang kakasuhan. Posibleng ang pagsasapubliko raw ng mga pangalan ay para mas klarong maipaliwanag sa publiko ang kinakaharap na kasong crimes against humanity ni Duterte. Yung pagdeklara at pag-disclose ng mga pangalan ngayon ay malamang sa malamang ayon sa una, utos ng pre-trial chamber o kaya ay upon agreement by the parties ng prosecution tsaka ng defense. Mukhang ito ay isang hakbang para mas maintindihan natin kung ano ba yung charges o yung sakdal na babasahin. Sakaling maglabas ng warrant of arrest ayon kay Conti, mainam na sundin daw ng Pilipinas ang prosesong nakasaad sa Article 59 ng Rome Statute. Nakasaad dito na sa oras na matanggap ang warrant of arrest, nararapat itong ipatupad agad ng isang bansa. Tsaka iharap ang arestado sa competent judicial authority sa naturang bansa para alamin kung tama ang proseso ng pag-aresto dito at kung nirespeto ang karapatan nito. Pero hindi nakasama ang Pilipinas sa Rome Statute matapos mag-withdraw noong 2019 sa ilalim ng Duterte administration. Nang maaresto noong nakaraang taon si dating Pangulong Duterte, iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na sa Interpol nakipagtulungan ang gobyerno at hindi sa ICC. Ito rin ang sinabi ngayon ng Malacanang. Makikipagtulungan tayo sa Interpol but not with the ICC in the same way that we cooperated with the Interpol during the arrest of the former president. Ganun po mangyayari. Yun po ang nangyari before at yan din po ang mangyayari ngayon. Nanindigan din ng palasyo na hindi pagsuko sa soberanya ang pagtupad sa obligasyon ng bansa sa Interpol. Pero sa ngayon, wala pa namang warrant na inilalabas ang ICC sa mga pinangalanang kasabwat sa drug war. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.